Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, umpisa na po natin ang Kim Pao update, iba pang showbiz ganap. Ayon sa aking legit na sources po ay pagkatapos ng concert sa Davao, hindi kasi nakadalo si Kim Chiu dun at alam naman din natin na kanyang oras ay hindi kagaya ng dati na palagi silang nakakasama or palagi silang spotted. On that day kasi yung concert ni Paolo Avellino ay sobrang busy pa rin ni Kim Chiu. Pero sa hapon pagkatapos ng kanyang concert ay pumunta po si Kim Chiu, pumunta po siya doon kay Paolo Avellino sa Davao at kinongratulatin po niya si Paolo Avellino dahil hindi siya kasi nakapanood ng kanyang concert. Ang ginawa ni Kim Chiu, siya din po yung nagsundo kay Paolo Avellino doon na time. Pinakilig na naman ng mga netizen ang mga kapwa nilang netizen dahil alam naman nila nabihira lang gagawin ni Kim Chiu yung ganun na bagay sa kanila ni Paolo Avellino. Dito natin talaga makikita na kahit anong oras or kahit complicated yung kanilang oras ay talagang supportive sila sa isa't isa. Nadapo naman po tayo sa mga ibang issues na kung saan ay binalandra ni Paolo Avellino si Kim Chiu sa kanyang mga fans. Dahil may isang fans kasi na nambas kay Kim Chiu na kung saan dahil pilit niya itong sinasabihan na dapat si Kim Chiu daw ay makipag-ayos na kay Sian Lim dahil si Sian Lim daw ay hindi na daw maayos yung kanyang career kung hindi siya makipag-ayos kay Sian Lim. Para naman sa akin at sarili ko opinion po ay hindi naman dapat nasabihan ng isang fans ang ganon si Kim Chiu dahil may mga terms naman tayo eh. Kung talagang willing si Kim Chiu na makipag-ayos kay Sian Lim, di sana noon pa, di ba? Yun kasi yung mga kataga na dapat natin pinag-iingatan at dapat natin irespeto sa mga idolo po natin sa buhay. Hindi porke free ang mag-comment or free ang i-express mong yung sariling idea, free ka na din na mambas sa kanila. Palagi po natin tatandaan, parehas lang po natin silang tao at masasaktan din po sila kung sa mga bagay-bagay na masyado na po tayong brutal sa mga pambabas sa kanila. Kaya nga po pinagtanggol ni Paolo Avellino si Kim Chiu sa kanyang mga bashers dahil sobrang sakit naman na kasi yung sinabi ni isang bashers sa comment. Nakita naman po natin yung kalagayan nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na kahit parami silang mga bashers ay talagang supportive sila sa isa't isa.
marespeto pa rin sila sa mga bashers sila. Hindi niya pinatulan ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu yung kanilang mga bashers dahil alam nila pag yun ay papatulan nila, wala rin po silang mapapala. Kaya malaking respeto ang mga ibang showbiz nila sa kanila dahil sa kabila ng kanilang mga katahimikan or sa kabila ng mga kahambulan nila ay talagang naging idolo pa rin sila ng mga kapwa po nilang artista. Isipin mo yan na kapwa mong artista at saka napaka-humble mo sa lahat. Dito mo talaga makikita kung ano talagang tinatawag na respeto. Sa mga kagaya po ng mga Kim Pao na supporters dyan, marami po tayong update for today sa inyo. At pag po kayo mambabas, kung sakaling naiwan niyo po ang ating mga updates, kasi hindi ko po alam kung sino po sa inyo yung nambabas. Kasi nga, pamisa-misan, sabi niya makasolit Kim Pao po, tapos biglang nambas siya. Kaya nga po medyo may mga strategy, mga ibang showbiz ganap na sa ngayon dahil parang ginagamit lang salita na solid. Pero ang katotohanan po ay naghahanap po sila ng mga butas para i-bash ang idolo natin sa buhay. Kaya po sa mga solid talaga na Kim Pao dyan, maraming salamat po. Sa mga lalo na sa mga senior citizen dyan, ay maraming salamat po dahil kayo po ay isang hero or isang bayani pagdating sa ating idolo sa buhay. Sa mga bashers naman po ay wag naman masyado dyan. Alam naman din natin na mga salita natin pag nakakasakit na ay tagos na yan sa puso. Sa akin naman po, sa sinabi na isang bashers na si Kim Chiu ay gusto niya makitandem or gusto niya makikollaborate ulit siya kay si Yen din. Hindi naman natin mapipilit si Kim Chiu kung talagang ayaw niya at kung talagang hindi pa siya ready. Kasi there is always time for everything. Every reason or kung ano man yung nangyayari sa ngayon is may mga dahilan po yan. Yan po yung palagi natin tatandaan at hindi naman yan labag or hindi naman yan masakit sa kalooban ng mga ibang tao na kung sakali man hindi pa ganap na makipag-ayos si Kim Chiu dahil ang sabi naman ni Kim Chiu kasi the last time I checked no may interview siya. Wala naman daw silang dapat ayusin kasi okay naman daw yung kanilang hiwalayan. So ibig sabihin po nun wala naman talagang dapat ayusin. Ano ba yung dapat nilang ayusin, di ba? Okay, dito naman tayo at punta naman tayo sa mga kabilang issue na kung saan talaga ay may blind items po ako sa inyo. May isang young actor na kung saan ay dati siyang taga-showbiz at ito po ay hindi kasama nila Kim Pao sa kanilang movie, kundi kasama lang ito ni Kim Chiu. Ay, no, hindi pala kasama pala nila Kim Pao ito sa Linlan. Itong yang aktor na to ay naging katandem siya ni Catherine Bernardo noon nung kabataan pa nila. At ito ay may anak sa ibang bansa at that is public niya po na inamin na siya ay may anak. Ang yung actor na ito ay parang tinatandem ulit ito hindi po kay Kim Pao tinatandem, pero tinatandem ito kay Catherine Bernardo sa ngayon. Ayon po sa aking legit na sources po ay itong siyang actor na to ay sobrang bait din pala. Parang kapag titignan mo daw kasi ito parang there's something wrong, pero ang katotohanan ay napakabait rin pala nito. Hindi mo nga in-expect daw na yung kanyang sa kabila na may sakit siya na anxiety, parang ganun, or something, parang may sakit
hindi naman sa sakit talaga ba, pero inamin naman nito na may sakit siya sa publiko. The first time na inamin niya talaga at siya lang yung artista na umamin na siya ay may sakit ba. Nung siya kasi umamin na may sakit siyang ganon, lahat na ng mga artista ay nagsiaminan na din na may mga ganon din pala silang mga sakit. Ngayon, yung actor na to ay parang tinatandem ulit kay Catherine kasi baka kung sakali daw na magkaroon ulit ng chemistry ang siya at saka si Catherine. Pero ayon naman sa aking legit na sources ko po ay parang ayaw naman ata ng management ni Catherine at saka ni Alden na magkaroon ng mga ibang katandem si Catherine dahil may pinirmahan pala. Hindi pala, ang pinirmahan pala nila Catherine at saka ni Alden Richard is parang kumbaga ay solo artist. Ibig sabihin, pwede silang makitandem kahit sino. Pero dahil nga pumutok nga yung Catherine at nagkaroon ng chemistry, parang yun ay magiging tambalan nila. Parang sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu din. Dahil si Kim Chiu po ay pumirma ng kanyang kontrata na solo artist at saka si Paolo din at solo artist din siya. Pero dahil ang lakas ng kanilang chemistry ay talagang binigay po sa kanila yung tinatawag na kapandeman nila. Kaya hanggang sa ngayon ay parang ang kanilang kontrata sa ngayon ay parang counted din po yung promotion nila sa isa't isa. Kaya yung pabalik po tayo sa yung actor na to. Yung actor na to is ang sabi nila, parang ang sabi lang po nila parang naghihirap na daw siya. At parang kumbaga yung kahirapan, hindi naman sa masyadong yung maghihirap ba. Kaso parang wala na daw ata siya mga projects. Kaya sa may mga pamilya din kasi niya, may anak kasi siyang bata at sinusuportahan. Parang humihingi ata ng parang isang movie para lang baling siya kay Catherine. Dahil pag naling ka kasi kay Catherine, talagang magbabiral ka niya at nagiging sikat ka rin na kagaya nila. Pag ang isang artista kasi pag naling kay Catherine or kay Kim Chiu, lahat ng mga katandem nila yan ay halos lahat nagbabiral sila at nakikilala sila sa showbiz talaga. Dito natin kikita na ang galing-galing din. Magaling din kasi ito niyang aktor na to. At hindi lamang po sa kagalingan kundi napakabait to. Natuto nga ito dahil marami din talaga yung nang a-appreciate sa kanya dahil sobrang bait niya. Pero pag tignan mo lang kasi siya, parang there's something para pagka Robin Hood kasi yung dating niya. Pero hindi naman siya ganun. Kaya maraming netizen ang naawa sa kanya. At brinad din ito ng content creator na kung saan ay talagang pinakita talaga yung kagalingan niya sa showbiz. Ang mga aktor na to ay sana naman po matulungan ng mga ibang management para naman hindi madalaw, hindi magaya sa mga ibang aktor na napariwala sa buhay. Napakabait ni ito. Saka napaka-gentleman din kung titignan natin. Okay, kung kilala niyo po yung actor na to, paki-comment niyo na lang at magsabi din po kayo ano po yung mga ibang update na gusto niyo malaman sa atin. Kasi willing po naman ako na magsabi o magkwento sa inyo para maghanap po na update. At saka yung sa nag-comment pala sa aking content na sinasabi na yung boses ko daw is nakakatawag dito na yung parang na inaantok. Pasensya ka na madam dahil kapag kasi bilisan mo ang magsalita, hindi naman ninyo po maintindihan. Kaya ako dahan-dahan dahil marami po dyan ang mga senior citizen na viewers ko po dahil sila po ay isang Kimpaw update din po ang kanilang gusto. Hindi ko po sinasadya na ganito po yung magiging boses ko.
Ang akin lang ay makapagbigay ng update sa mga tao o sa mga taong gusto ng aking content. At sana naman wag po kayong mamtas dahil nabasa ko kasi yung iyong content na parang sinasabi mo doon na napaka-fake yung aking update. Ang dami mo sinasabi doon. Pasensya ka na madama, pero sana naman intindihan mo at sana naman pakinggan mo kung ano talaga mo ina-update dahil kami po or ako po ay may kilala sa showbiz. Hindi po ibig sabihin yan na kung ano-ano na yung aking ina-update. Sa mga positive na nagko-comment yan about sa Kimpaw, maraming salamat. Dahil isa po yung biyaya or isa po yung solid Kimpaw sa lahat ng bagay. Kaya pag-isipan po natin mabuti yung ating mga kinokomment sa mga vlogger na kagaya ko dahil nakakasakit din po kayo paminsan-minsan. At hanggat kaya ko pa ignore ko lang kayo dahil alam nyo makakimpaw ako at solid Kimpaw po ako. Hanggang dito na lang po. Please like, subscribe, and comment din po sa aking lahat. Maraming salamat.